Dahil sa matinding pangangailangan, ay napilitan si Claudine na ibenta ang katawan niya kay Tyrone, ang estrangherong nakilala niya sa bar na pinagtatrabahuan niya. Desperada na siyang makalikom ng pera na ipambabayad niya sa kolehiyo para mapasama siya sa listahan ng mga graduating student, kaya nagsinungaling siya sa lalaki na kaya niyang ibigay ang kaligayahang kailangan nito ng gabing yun. Pero ang totoo, ay birhen pa siya, at handang ibenta ang kanyang pagkabirhen sa isang estranghero. Pagkatapos ng mainit na tagpong yun, ay hindi na sila muling nagkita pa ng lalaki. Pero may iniwan itong pabaon sa kanya. Isang pabaong hinding-hindi niya makakalimutan, nabuntis siya nito. Sinubukan niyang kausapin siya, pero hindi na niya ito na-contact pa. 5 years later, hindi niya inaasahang magtatagpong muli ang landas nilang dalawa. Si Tyrone ang bago niyang amo at mukhang tuluyan na siyang nakalimutan nito. At ano ang mas masama? Ang una niyang trabaho ay hanapin ang babaeng nakilala niya, 5 taon na ang nakakaraan. At kapag hindi niya nahanap ang babae sa loob ng 3 buwan, ay matatanggal siya sa trabaho. Pero nang malaman niya kung bakit pinapahanap siya ng lalaki, ay pananghinaan siya ng loob. Gusto na lang niyang tumakbo at muling magtago, ngunit kailangan din niya ang kanyang trabaho dahil ayaw na niyang bumalik sa pagpa-part-time para may taguyod lang ang anak. Ngayon, siya ay nahahati sa pagitan ng pagkawala ng kanyang trabaho at pagpapanatili ng kanyang kapayapaan. Pero bakit nga ba hindi niya masabi kay Tyrone ang totoo? Bakit hindi na lang niya aminin na siya ang babaeng nagtatago sa anak ng bilyonaryo? Palagi kong sinasabi sa sarili ko na ang lalaking mapapangasawa ko lang ang siyang makakaangkin ng katawan ko. Ang pagbibigay ng aking sarili sa isang lalaki pagkatapos ng kasal ay ang palaging aking prinsipyo, pero hindi ko lubos akalain na ako lang din pala ang siyang babali ng paninindigan ko. Hindi ko akalain na iaalay ko ang sarili ko sa isang lalaki, bago magpakasal, at ang mas matindi pa. Isang estranghero, oo, isang ganap na estranghero ang magiging una ko. Ang dahilan, pera ang siyang pinakadahilan kung bakit ko binali ang paniniwala ko. Wala na akong pagpipilian, sabi nila ay may iba pang paraan, pero ano? Magtrabaho, iyon ang ginawa ko, pero kulang, hindi sapat. Kailangan ko ng malaking halaga para mabayaran ko ang remaining balance ko, or else, hindi ako masasali sa listahan ng mga magtatapos. Lahat ng hirap na iyon ay mawawala, kung hindi ako makakapagbayad. Ito lang ang alam kong paraan para makalakam ako ng malaking halaga, sa loob ng maikling panahon. Dahil kapag hindi ko nagawang bayaran ang balance ko sa admin at hindi ako nakagraduate, ay hindi lang sarili ko ang mabibigo ko, pati na rin ang namayapa kong ina. Mabibigo ko na naman siya. Bago siya pumanaw ay nangako ako sa kanya, na itataguyod ko ang sarili ko at gagraduate ako sa kolehiyo. Natutuparin ko ang pangarap niyang makapagtapos ako ng pag-aaral. Nais kong mawala siya ng walang pag-aalala. Kaya eto ako ngayon at gumagawa ng paraan, para matupad ang pangako ko sa kanya at sa sarili ko. Huminga ako ng malalim habang nakatingin sa salamin. Matapos kong patuyuan ang buhok ko, ay inayos ko ang suot kong eyeglasses sa muling bumuga ng hangin. Lumabas ako ng banyo na ang tanging suot lang ay puting bathrobe. Sa loob nito ay balat ko na. Sa oras na tanggalin niya ang robe ang suot ko, ay bubungad na sa kanya ang aking hubad na katawan. Huminga ako ng malalim, bago lumapit sa kama kung nasaan ang lalaki. Nakasandal siya sa headboard ng kama at humihit-hit ng sigarilyo. Napalunok ako nang magsimulang kumabog ang dibdib ko dahil sa kaba. Pinagmasdan ko ang hitsura niya. Ngayon ko lang nakita ng maayos ang mukha niya dahil madilim kanina sa bar kung saan ako nagtatrabaho bilang waitress. Malinis ang kanyang gupit kaya litaw na litaw ang makakapal niyang mga kilay. Kate Angus din ang ilong niya na bumagay sa natural na nakanguso niyang labi. Guwapo, iyon agad ang unang impresyon ko sa kanya. At ngayong natitigan ko na siya ng mabuti, ay mas gamwapo pa siya sa paningin ko. Pero hindi nito mababago ang katotohanan, na nandito lang siya para sa isang may bayad na gabi. Guwapo man siya o hindi, ibibigay ko pa rin ang sarili ko sa kanya, para sa pera. Swerte ko na nga dahil pumayag siya agad sa alok ko, na pinatulan niya ako kahit hindi ako kasing ganda at attractive ng ibang kasamahan ko. Lumingon siya sa akin ng mapansing nakatingin ako sa kanya, tapos ka na. Casual niyang tanong sa akin sabay buga ng usok, at lagay ng sigarilyo sa ashtray na nasa tabi niya.
Alam kong hindi magandang tingnan ng mga lalaking naninigarilyo, pero bagay sa kanya. Mas lalo siyang gamwapo. Oo, maikling sagot ko bago inayos ang suot kong salamin. Umpisahan na natin. Pilit akong ngumiti sa kanya kahit nasa kaloob-looban ko, ay halos mabingi na ako sa lakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Nagsinungaling ako sa kanya. You do me, woman. Ipakita sa akin kung ano ang mayroon ka, malamig niyang tugon, habang matamang nakatingin sa akin. Umayos siya ng sandal sa kama, at inunan pa ang magkabilang braso niya. Tumitig sa akin ang kanyang mga matang, walang kahit na anong bahid ng emosyon, kundi pagnanasa. Napalunok ako dahil hindi ko alam kung paano magsisimula. Nagsinungaling ako sa kanya. Sinabi ko sa kanya na mapapatikim ko sa kanya ang langit. Pero anong langit ang maipapalasap ko sa kanya, kung maging ang simpleng paghalik ay hindi ko magawa? Ni hindi nga ako marunong humalik. Wala akong kahit na anong karanasan. Sure, yutol kong sagot, at alang-inang ngumiti. Pag-apang akong samampa sa kama, at pamatong sa kanya. Makailang beses akong lumunok ng laway para pakalmihan ang sarili ko. Dahan-dahan kong inupuan ang gitna ng katawan niya, pero napaigtad ako sa gulat nang maramdamang may kung anong tumusok sa puwet ko. Paimpol ko itong kinapa, at namilog na lang ang mga mata ko nang mapagtanto kung ano yun. It was his private part. Hahawakan mo lang ba? Walang emosyon niyang tanong sa akin. Umiling ako bago lumapit sa kanya. That can wait, honest ko bago nanginginig na inabot ang magkabilang pisngi niya. Inupuan ko ang tiyan niya, bago ko siya tinitigan sa kanyang mga mata. Let's warm things up. Dugtong ko at inilapit ang mukha ko sa mukha niya. Hinintay ko siyang ipikit ang mga mata niya, pero hindi niya yun ginawa, kaya mas lalo lang akong nataranta. Ipinikit ko na lang ang mga mata ko, sabay dikit ng labi ko sa labi niya. Bahala na, kailangan ko lang magdikit ang mga labi namin. And that's it. That's a kiss. Dinampi-dampi ko ang labi ko at sinubukang igalaw ito gaya ng nakikita ko sa TV, pero bigla niyang hinawakan ang panga ko gamit ang isang kamay niya bago niya inilayo ang mukha niya sa akin. Halik na ba ang tawag mo dyan? Dismayadong tanong niya bago nagdilim ang kanyang ekspresyon. Hindi ko pa nasisimulan. Napalunok ako at hindi napigil ang kabahan. Bigla akong natakot na baka umatras siya. Ayoko nang ibaba pang muli ang sarili ko at maghanap ng iba, dahil hindi ko alam kung may papayag ba sa alok ko, lalo na't may kamahalan ang singil ko. I think pumayag lang siya sa offer ko dahil nakainom na siya. Ang kanyang pagpayag ay malamang na naiimpluwensyahan ng alkohol. Kinakabahan lang ako, dagdag ko at ay lalapit na sanang muli ang mukha ko, pero iniharang na niya ang kamay niya. Bumangon siya kahit nakapatong pa ako sa kanya, kaya ang nangyari ay bumagsak ako sa kama. Wait, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ay, hindi ko natuloy ang sinasabi ko, nang masama siyang tumingin sa akin. Naningkit ang kanyang mga mata. Magtapat ka nga sa akin. Matigas niyang sambit. Kailalim ng boses niya. Lalaking lalaki. Nag-uumapo sa awtoridad. Nakakatakot. Gawa-gawa mo ba ang lahat ng iyon? Anong ibig mong sabihin? Pagmamaang-maangan ko, kahit na alam ko kung ano ang tinutukoy niya. Wala ka talagang karanasan, no? Diretsong tanong niya, habang nakatingin ng diretso sa akin. Pumaibabaw siya sa akin sabay hawak sa aking mukha, at doon ko nakita ang asul na asul niyang mga mata. Nagsinungaling ka sa akin, hindi ba? Itinikong ko ang bibig ko. Sagutin mo ako, babae, madiing sabi niya at mas lalo pang naningkit ang kanyang mga mata. Be honest. Natatakot man ay wala akong nagawa kundi ang tumango. Patawarin mo ako, kailangan ko lang ng pera. Yumuko ako para sana'y itago ang mukha ko, pero hindi niya ako hinayaan. Hinawakan niya ang baba ko at sinaman ako ng tingin. Tumitig sa akin ang asul niyang mga mata bago siya ngumisi. Buti naman at napunta ka sa akin, aniya, at walang paabong inangkin ang labi ko. Nabigla ako sa ginawa niya. Masyado akong natulala para makapag-react. Hinalikan niya ako ng mapusok. Hindi pa ako nahalikan kahit kailan, pero masasabi kong napakahusay niyang hinahalikan ako. Damang-dam ako ang malambot niyang labi, na tila nilalamon ang labi ko. Kakaiba ang pakiramdam, pero masarap sa pakiramdam. Namalayan ko na lang ang sarili kong pamipikit, para damhin ang sensasyong dala ng mga labi niya.
Akala ko yun na ang pinakamasarap na halik na maibibigay niya sa akin, pero nagkamali ako. Nang sinimulan niya akong halikan gamit ang kanyang dila, doon ko nalasap ang tunay na sarap ng halik niya. He's really good. I can tell. Halos higupin niya ang hangin sa katawan ko. Nakakapanghina, pero ayaw kong tumigil. Gusto ko pa, mas gusto kong maramdaman ang labi niya. May kung ano sa kanyang mga paraan na nagpakalasing sa akin. Wala sa sarili akong napakapit sa leeg niya. Ipinulupot ko ang magkabilang kamay ko, at hinila siya palapit sa akin para mas laliman pa ang aming halikan. Ang kanyang mga halik ay nagpagising sa akin, ang aking feral side. Hinalikan ko siya pabalik, sinusubukang gayahin ang mga halik niya. At mas lalo akong nasarapan, nang magpalitan na kami ng halik. It was so addicting. Ayokong huminto, pero kinailangan namin. Wala akong nagawa kundi ang ilayo ang labi ko sa kanya, para lumanghap ng hangin. Hingal na hingal akong tumitig sa kanya, at sinalubong ako ng kanyang mga mata na kumikislap sa pagkakabighani. Gumuhit ang isang mapaglarong ngisi sa labi niya. Ilabas mo ang iyong dirty side, little girl, aniya bago muling kinabig ang bibig ko, at muli akong hinalikan kahit hindi pa man ako nakakabawi ng hangin. Tuluyan niya akong inihiga at nilunod sa mapupusok niyang halik. Tapos naramdaman ko ang kamay niya na dumausdas pababa sa binti ko. Masuyo niyang hinaplos ang hita ko pataas, hanggang sa umabot ang palad niya sa pagitan ng magkabilang hita ko. Napasinghap ako dahilan para matigil ang aming halikan. Napatingin ako sa kanya, habang mabigat ang bawat paghinga. Ano? Matigas niyang tanong. Ayaw mong hawakan. Napalunok ako bago umiling. Hindi. Sige lang, mahinang sambit ko at hinila siya palapit sa akin, para ipagpatuloy ang aming halikan, hindi dahil gusto ko, ngunit kailangan kong magkaroon ng isang bagay upang makagambala sa aking sarili. Ayokong maramdaman ang paghaplos niya sa aking kasalanan. Pero hindi yun nangyari. Nahigit ko ang aking paghinga at napakapit ng mahigpit sa leeg niya. My toes curled in both anticipation and fear. Hindi ko alam kung anong gagawin niya. Nakita ko siyang bumaba sa akin. Wait! Pigil ko sa kanya, nang makita ko siyang pumosisyon sa pagitan ng mga hita ko. Pero hindi niya ako pinakinggan. Hinalas niya ang aking robe at tumambad sa aking walang saplot na katawan. Sinubukan kong isara ang aking mga binti upang takpan ang aking gitna, ngunit hindi niya ako pinayagan. Inalis niya ang kamay ko at ibinuka pa ng husto ang mga hita ko. Inilagay niya ang ulo niya sa pagitan ng mga hita ko at ngumisi sa akin. Kingkash, nakangising komento niya. Napaiwas ako ng tingin at hindi napigil ang mamula, nang maintindihan ko ang sinabi niya. Malinaw niyang tinutukoy ang kalay nito. Sobrang init na ng pisngi ko. Ito ang unang pagkakataon na may nakakita sa akin ng walang saplot. Lahat ng ginawa niya sa akin ngayong gabi, ay una ko. Pwede bang bumangon ka na? Di makatinging sabi ko sa kanya. Bakit ko gagawin yun? Nakangisi niyang tugon. Hindi ko alam kung paano niya ito ginagawa, pero ang sarap sa pakiramdam. Napakapit ako sa bedsheet, sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko. Hindi ko alam kung anong gagawin, sa oras na malaman niyang birhen pa ako. At habang iniisip ko ito, mas lalo akong nataranta. Relax, pwede ba? Matigas niyang sambit bago ako tiningnan sa aking mga mata. Masyado kang kabado. Sigurado ka bang gagawin mo ito sa akin? Kunot noong dagdag niya. Oo, sagot ko at pilit na pinakalma ang sarili. Kung gayon, huminahon ka, pabagsak niyang sabi. Sinasayang mo ang oras ko. Sorry, sabi ko na lang at nag-iwas ng tingin sa kanya. Ikaw dapat ang nagpapaligaya sa akin, sambat niya sa akin. Sobrang init ng mukha ko dahil sa labis na kahihiyan. Hindi ko kailanman naisip, kahit isang beses, sa aking buhay, na nakita ko ang aking sarili na ginagawa ang lahat ng mga walang hiyang bagay na ito. Simulan mong gawin ang iyong trabaho kung hindi kita babayaran, inip niyang sambit. Don't tell me pati simpleng pagpapaligaya hindi mo magawa. Ngumisi siya at umiling. It's incredible. Patawad, sabi ko at umayos ng upo. I'm really sorry. Tiningnan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata. Please don't leave. Kahit kalahati na lang ng napag-usapan nating bayad, pangungumbinsi ko sa kanya. At gusto kong sampilan ang sarili ko sa sobrang pagpapakababa sa sarili ko. You're unbelievable, aniya bago bumuga ng hangin.
Half the price isn't a bad deal, dagdag niya bago siya umibabaw sa akin. Ang swerte mo dahil ang katawan mo ang tipo ko, aniya bago pinaghiwalay ang mga hita ko. Wait, napahawak ako sa dibdib niya. Bigla akong tinablan ng takot. I don't. Napahiyaw na lang ako nang maramdaman ko ang puwersahang pagpasok niya sa akin. Nanlaki na lang ang mga mata ko at napaawang ang bibig ko nang tuluyan na siyang makapasok. Napadaing ako sa sakit. Mariin akong napangiwi at napakapit ng husto sa balikat niya. Sa sobrang higpit ng kapit ko, ay bumaon ang aking mga kuko sa kanyang balat. Stop, daing ko at hindi na napigil ang maiyak. Masyadong masakit. Pakiramdam ko'y nahati ang katawan ko sa gitna. Napatitig siya sa akin. Kita ko kung paano namilog ang mga mata niya. Agad siyang napatingin sa gitna ng katawan namin, at narinig ko na lang ang malakas niyang mura, bago siya muling tumingin sa akin. Panipi. Birhen ka pa. Nag-iwas lang ako ng tingin at tahimik na lumuha. Napamura siya at akmang babangon na sana, nang pigilan ko siya. No, hindi tayo maaaring tumigil ngayon. Mahinang sambit ko at tumingin sa kanyang mga mata. Bigyan mo lang ako ng oras para mag-adjust at magpapatuloy tayo. Seryoso ka ba, Anya? Huminga ako ng malalim bago inayos ang suot kong salamin, saka hinaplos ang mukha niya. Oo, halos pabulong kong sabi bago ko inangkin ang labi niya. Ganyan ka na baka desperado sa pera? Hindi makapaniwalang sabi niya. Tanging-tango lang ang tugon ko, bago siya muling hinalikan. Mahina siyang nagmura bago ako siniil ng halik. Nakagat ko pa ang labi niya dahil sa sobrang sakit. Breathe, bulong niya. Sinunod ko ang sinabi niya. Huminga ako ng malalim. Paulit-ulit, napakapit ako ng mahigpit sa bedsheet at mahinang napadaing. Muli niya akong hinalikan. Ito ay isang banayad, matamis na halik. At kahit papaano ay na-distract ako sa sakit. Hanggang sa mamalayan ko na lang na damay-kit na ang katawan niya sa akin. Hindi ako makapagsalita. Kagat-kagat ko ang labi ko dahil nandoon pa rin ang kirot at hapdi. I whimpered in pain. Nayakap ko siya ng mahigpit at hindi napigil ang makalmat ang likod niya. Huminga ako ng malalim at pilit na kinalma ang sarili ko. Hinang-hina na ang katawan ko. Nang marating nila ang tuktok ng kanilang nararamdaman, kapwa nilang naisip na hindi ito tungkol sa pagmamahal. Bagaman kapwa sila nagtagpo sa isang sandali ng kasiyahan, malinaw sa kanilang pareho na walang mas malalim na damdamin na bumabalot dito. Ito ay isang karanasang pinagsaluhan, ngunit hindi tanda ng anumang emosyon na higit pa sa pisikal na koneksyon. Dahan-daang bumagsak ang mga braso ko sa kama. Lumuwag din ang pagkakalingkis ng aking mga binti sa baywang niya. Bumagsak siya sa ibabaw ko, humihingal. Wala akong ibang marinig sa paligid kundi ang mararahas na pagbuga namin ng hangin. Agad kong hinila ang comforter at ibinalot sa katawan ko. Bumangon siya sa kama at walang kaiyahiyang naglakad ng walang saplot. Nangingintab ang kanyang katawan dahil sa pawis. Magsisinungaling ako kung sasabihin ko na hindi ako namangha sa ganda ng katawan niya. Heto, aniya sabay hagis sa kama ng pera. I added a tip, walang gana niyang dagdag, bago niya isa-isang sinuot pabalik ang mga damit niya. Nakayuko kong pinulot ang nagkalat na 1,000 peso bill sa kama. Ayoko siyang tingnan. Ayokong makita ang tingin niya sa akin. Tama na ang kahihiyang nararamdaman ko. That was good, Anya. Anong pangalan mo? Claude, tipid kong sagot. Nanatili akong nakayuko hanggang sa marinig ko ang pagsara ng zipper ng pantalon niya. Claude, okay, got it, Anya bago may inihagis na card sa tapat ko. Tawagan mo ulit ako kapag kailangan mo ng pera, Anya bago ko narinig ang paghakbang niya palayo sa akin at ang pagbukas-sara ng pinto. Doon na ako nagangat ng tingin. Doon na bumuhos ang mga luha ko. Doon na ako nagsisi sa ginawa ko. Pero wala akong choice. Iyon ang tanging choice na mayroon ako upang malutas ang aking problema. Ipinapangako ko na ito ang una at huling beses na gagawin ko ito. Ayokong mawala ng respeto sa sarili. Isang buwan na ang lumipas mula nang ibenta ko ang sarili ko sa isang estranghero. Nagawa kong bayaran ang remaining balance ko sa admin at napasama ako sa listahan ng mga magtatapos ng kolehiyo. Nalutas ko ang aking problema mula noong gabing iyon. Pero kung kailan akala ko tapos na ang mga problema ko, may panibago na namang dumating, hindi pa ako dinadatnan. Dapat nagkaroon na ako ng regla noong nakaraang linggo,
pero hanggang ngayon ay wala pa rin. Ayoko nang isipin na baka buntis ako, pero kailangan kong makasigurado, kaya heto ako sa aking banyo, mitiyagang naghihintay na lumabas ang mga linya sa test kit habang tahimik na nagdadasal, na sana negative. Hindi pa ako handang magkaroon ng anak. May mga pangarap pa akong gustong abutin. Kapag nabuntis ako ngayon, paniguradong mas lalayo pa sa akin ang mga pangarap ko. Mas lalong magiging imposible sa akin na matamasa ang buhay na pangarap ko. Kaya't ako ay umaasa at nagdarasal sa lahat ng mayroon ako na sana negative. Pero halos gumuho ang mundo ko nang makitang gumuhit ang dalawang pulang linya. Ayokong tanggapin. Gusto kong kumbansihin ang sarili ko na baka error lang, pero pangatlong beses na itong lumabas na positive ang resulta. Nanginginig kong ibinaba ang mga kamay ko. Nagsimula ng damaloy ang mga luha sa pisngi ko. Hindi pwede to. Hindi. Napaluhod na lang ako at napahagulgol. Buntis ako. At ang masama pa, ay nabuntis ako ng estranghero. Rochelle, dito na muna ulit si Charlie ha. Sambit ko sa matalik kong kaibigan. Nandito kami ngayon sa maliit niyang cake shop. Babalik din ako agad pagkatapos ng interview. No problem sis. Akong bahala kay Charlie, nakangiting tugon niya. Huwag mo munang isipin tong batang to. Focus ka muna sa interview, dagdag niya bago inilahad ang kamay sa bata. Bumaling ako sa anak ko at matamis siyang nginitian. Stay ka muna with Tita Rochelle ha. Maghahanap si mama ng magandang trabaho, para mabili kita ng mga laruan na nakita natin last week, malambing kong sabi sa kanya at hinaplos ang pisngi. Okay mama, antok niyang tugon. Maaga ko kasi siyang ginaisang dahil kailangan kong agahan ang pag-alis, lalo na't medyo may kalayuan ang main office ng Vanderbilt Corporations. Matamis akong ngumiti at hinalikan siya sa pisngi. Okay, tulungan mo si Tita Rochelle na magbenta ng kanyang mga cake, habilin ko bago binalingan ang kaibigan ko. Ikaw na ang bahala sa kanya ha. Promise, kapag nakuha ko ang trabahong to, babawi talaga ako sa lahat ng kabaitang ginawa mo para sa amin. Ano ka ba sis? Hindi mo kailangang bumawi. Kusang loob ko yung ginawa, tugon niya. Sige na, go ka na para hindi maabyutan ng traffic. Tumango lang ako at ngumiti, saka nagpaalam na sa kanilang dalawa. Dala-dala ko ang pangmalakasang ukay na shoulder bag ko, at brown envelope na naglalaman ng additional requirements na hinihingi ng kumpanya, sa mga aplikanteng pumasa sa initial interview last week. Mabuti na lang talaga at sinabihan ako agad ni Rochelle, na may job posting sa kumpanyang yun. Nang makasakay ako ng jeep ay minabuti kong sumandal muna at pumikit-pikit, para kahit papaano ay maibsan ang pagod at antok na nararamdaman ko. Alas 3 na kasi ako nakauwi kanina galing sa bar, kung saan ako nagtatrabaho bilang waiter. Alas 5 naman nang gumising ako para maghanda sa interview. Pagod na pagod ang katawan ko, nagsusumigaw na magpahinga ako, pero hindi pwede. Hindi muna. Kailangan kong tiisin ang pagod at antok para sa anak ko. Ayokong maranasan niya ang hirap ng buhay sa murang edad niya. Masyado pa siyang bata para makita ang madilim na bahagi ng buhay. Halos 1 oras din ang itinagal ng biyahe. Makailang beses akong napaidlip sa jeep. Antok na talaga ako, kaya kinukurot ko na lang ang hita ko para magising ang diwa ko. Pagkababa ko ng jeep, ay saglit muna akong tumigil para tingnan ang ayos ko. Inayos ko ang buhok ko at naglagay rin ako ng powder sa mukha ko para fresh pa rin kahit puyat. Inayos ko rin ang nagusot kong coat at pencil skirt. At nang makontento ay tumuloy na ako. Halos malula ako sa lapad at tayog ng gusali. Kumikinang ang malaking pangalan ng kumpanya dahil sa pagtama ng sinag ng araw. 2 beses ko nang nakita ang gusaling to, pero hanggang ngayon ay napapahanga pa rin ako sa laki nito. Sa totoo lang, ay wala akong kaalam-alam na isang malaking kumpanya pala ang pag-a-applyan ko. Hindi kasi sinabi sa akin ni Rochelle. Noong araw lang mismo ng job interview ko nalaman, na isa pala sa nangungunang real estate companies ang Vanderbilt Corporation. At kapag malaki ang kumpanya, maganda rin ang benefits at malaki ang sweldo. Huminga ko ng malalim at same time na nanalangin, na sana ito na ang hinihintay kong blessing, na ito na ang ginhawang matagal ko nang hinahangad. Lord, ibigay mo na sa akin to, please. Para sa anak ko, taos puso kong bulong bago tuluyang pumasok sa loob at dumiretso sa 50th floor, dahil doon gaganapin ang interview.
Habang paakyat ang elevator ay palakas ng palakas ang kabog ng dibdib ko. Sumisipa na rin ang epekto ng pagod at puyat ko. Sumasakit na ang ulo ko at kay bigat ng talukap ng aking mga mata. Paimpol kong kinurot ang sarili ko at pilit na idinilat ang aking mga mata. Pakunti ng pakunti ang mga tao sa elevator habang pataas ito ng pataas. Hanggang sa ako na lang talaga ang natira. Doon na kumabog ng husto ang dibdib ko. Pati tuhod ko ay nangangatog na rin. Hindi ko tuloy mapigil ang mamura ang sarili. At nang marinig ko ang tunog ng elevator kasunod ng pagtigil at dahan daw ang pagbukas nito, ay isang marahas na pagbuga ng hangin ang ginawa ko para kahit papaano ay kumalma ako. Lumunok ako ng laway bago tuluyang lumabas. Pero mabilis ding nanimbalik ang kabang nararamdaman ko, nang salubungin ako ng napakatahimik na hallway. Mula sa kinatatayuan ko ay tanaw ko ang isang babaeng nakatayo sa isang maliit na cubicle. Agad akong lumapit sa kanya. Tiningnan ko ang nameplate sa desk niya. Audrey Garcia, Assistant Secretary. Good morning ma'am. Pwede po bang magtanong? Magalang kong sabi. Matamis siyang ngumiti sa akin. Good morning. Ano po yun? Saan po ba ang final interview ng mga secretary applicants? Oh, you must be Miss Claudine Amadeo, aniya bago may tiningnan sa computer niya. Excuse me for a second, dagdag niya bago may tinawagan sa telepono. Pagkatapos ay tumayo na siya at lumabas sa cubicle niya. Please follow me. Tumango lang ako at sinundan siya. Pumasok kami sa isang malaking pinto, at sinalubong ako ng isang malawak na opisina. Puti at itim ang interior ng paligid. Una kong nakita ang malawak na office living room kung saan may nakaupong isang lalaki na sa tingin ko'y nasa mid to late 50s. Sir, this is Miss Amadeo, pagpapakilala sa akin ni Audrey. Okay, thank you Audrey, you may leave, maautoridad na sambit ng lalaki. Mas lalo tuloy tumindi ang kaba ko dahil pakiramdam ko'y stricto ito. Bumaling siya sa akin, sit down Miss Amadeo. Mabilis akong umupo sa katapat niyang upuan. Halos mabingi ako sa lakas ng kabog ng dibdib ko. Pansin ko ang pagsipat niya ng tingin sa akin mula ulo hanggang paa. Dinala mo ba ang mga dokumentong hiniling namin sa iyo? Yes sir, kabadong sagot ko sabay abot sa kanya ng envelope. Sa sobrang kaba ko ay hindi ko na naitanong ang pangalan niya. Good, pwede ka bang magsimulang magtrabaho ngayon? Tanong niya sa akin. Nabingi yata ako sa narinig ko. Ilang beses akong napakurap ng mata. Po, hindi mo ba ako narinig? Masungit niyang sambit. Sabi ko, pwede ka bang magsimulang magtrabaho ngayon? Ano po? You're hired? Putol niya sa sinasabi ko. Ikaw ang unang dumating kaya ikaw rin ang nakakuha ng trabaho, dagdag niya bago siya tumayo at inilahad ang kamay sa akin. Congratulations! Hindi man makapaniwala ay tumayo na rin ako at inabot ang kamay niya. Thank you sir, tugon ko at matamis na ngumiti. And yes po, pwede na po akong magsimula agad, dagdag ko at pilit na pinigilan ang pamumuo ng mga luha ko. Hindi ko alam kung anong nangyayari pero sobrang saya ko. Mamaya pagkatapos ng trabaho, ay dadaan talaga ako sa simbahan para magpasalamat. Sa wakas, dininig na rin ang matagal ko ng panalangin. Good, let's proceed with the contract signing, aniya bago niya ako pinaupo ulit. Pagkatapos ay may tinawagan siya sa cellphone at sinabihan na dalhin ang kontrata. Maya-maya pa ay pumasok ulit si Audrey at matamis na ngumiti sa akin. Congratulations, mahinang sabi niya nang makalapit siya sa akin. At pagkatapos niyang ailapag ang kontrata ay umalis na rin siya. Make sure to read the contract, Miss Amadeo, paalala niya sa akin. Tumango lang ako at binasa ng maayos ang kontrata. Nakasulat doon ang job description ko, sahod ko na siyang nagpabilog ng mga mata ko, at iba pang benefits and terms pero ang tumatak talaga sa akin ay ang sahod ko. Sa halagang yun ay magagawa ko ng tustusan ang pangangailangan ng anak ko, at makakapag-savings pa ako. Pagkatapos kong mabasa ang kontrata ay agad ko na itong pinirmahan. Again, congratulations Miss Amadeo, aniya at muling tinawag si Audrey. Ay proseso mo agad ito, utos niya. Okay po Sir Robert, sagot ni Audrey at mabilis na lumabas. So Robert pala ang pangalan niya. Now, tumingin siya sa akin. Let's go. Saan po? Tanong ko. To meet your boss, tugon niya at ngumiti sa akin.
Napatitig na lang ako sa kanya. So hindi pala siya ang boss ko. This way, aniya at naunang maglakad. Doon ko lang din napansin na may isa pa palang pinto sa loob. At pagkabukas niya noon, ay nakita ko ang isang mas malawak pang opisina, na itim at puti rin ang interior. Pero agad na dumiretso ang mga mata ko sa lalaking nakaupo sa gitna ng opisina at abala sa ginagawa. Nakayuko ito at mukhang may pinipirmahang mga papel. Tyrone Alexander Vanderbilt. Basa ko sa nameplate na nasa gitna ng mesa. Good morning Mr. Vanderbilt, bati niya rito. I present to you your new secretary, aniya bago pumagilid para ipakilala ako. Good morning po, magalang kong bati at hinintay na magangat siya ng tingin. At nang gawin niya yun, ay natulala na lang ako. Tila tumigil ang lahat, ang mukhang iyon. 5 taon na siguro simula nung huli kong nakita ang mukha na iyon. Maaaring minsan lang iyon, ngunit hinding-hindi ko ito makakalimutan. Hindi kailanman. Dahil paano ko makakalimutan ang mukha ng lalaking hindi lang kinuha ang aking pagkabirhen, kundi iniwan din ako ng mabigat na responsibilidad. Paano ko makakalimutan ang mukha ng ama ng aking anak? Nanigas ako nang tumingin siya sa akin. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Ang puot, ang sakit, ang mga paghihirap ko, lahat ay dumating sa akin ng sabay-sabay. Nang inig ang mga kamay ko sa tindi ng emosyong nararamdaman ko. I clenched my teeth para kontrolin ang surge of emotion sa loob ko. Hindi ko kayang gumawa ng eksena dito. Matigas niyang sambit sa akin habang malamig na nakatingin ang kanyang kulay abong mga mata. Pagbukod-bukulin mo ang mga dokumentong ito. Magsimula ka sa pinakaluma hanggang sa pinakabago, dagdag niya at itinulak ang makapal na mga papel sa mesa niya. Now! Nagising ang diwa ko sa pagsigaw niya. Do your best Miss Amadeo. Aalis na ako ngayon, sabi ni Sir Robert bago siya nagpaalam kay Tyrone. Ano, tatayo ka na lang ba riyan? Gawin mo na ang iyong trabaho. Matigas niyang sabi. Yes sir, tarantang sabi ko bago kinuha ang mga papel, at dinala sa kabilang mesa na tingin ko'y siyang magiging pwesto ko. Habang inaayos ko ang mga papel ay hindi ko mapigil ang mapaisip. Nakikilala ba niya ako kaya ganon ang ugali niya sa akin, o hindi na niya ako naaalala at ganon na talaga ang ugali niya. But either way, never in my wildest dream na makikita ko siya ulit. Hindi ko tuloy alam kung ano ang gagawin ko. Dapat ko bang sabihin sa kanya ang totoo, o ipagpatuloy ko na lang ang pag-arte na parang hindi ko siya kilala, at hindi ko na maalala ang lahat ng nangyari sa pagitan namin.